Nauumay na ba kayo sa mga kwentong Japan ko? Ako din eh. Pero ito, last na lang. Naalala ko lang yung katangahan na ginawa ko doon at eto i-share ko sa inyo. At baka may matutunan din kayo. Simple lang naman. 2 araw bago yung flight namin pa uwi ng Pilipinas, naiwan ko lang naman yung backpack na pinaglalagyan ko nung lahat ng passport namin sa overhead rack ng metro train. Diyan sa ganyan, yung patungan sa ibabaw ng mga upuan. At nangyari lang naman yan ng Biyernes. Tapos yung schedule ng flight namin pa uwi yung padating na linggo na yun. Naging okay naman lahat kaya kung may importante kayong asikasuhin, hindi nyo na kailangan panoorin to. Pero kung wala naman kayong gagawin, samahan nyo na lang ako. Kukwento ko sa inyo ng walang halong kwentong kutsero. At idodrawing ko pa para mas maintindihan nyo ng gusto yung nangyari. At malay nyo, baka may mapulot kayong may sense. Ganun naman tong channel na to di ba minsan may sense, minsan wala. Anyway, yun na nga. Hindi ako yung tipo ng tao na madalas makaiwan ng mga bagay-bagay kasi meron akong rule sa sarili ko na mahigpit kong sinusunod kapag nasa labas ako ng bahay. Yan ay, hindi ako naglalapag ng kahit anong gamit na dala ko. Sa kahit saan, hanggat maaari. At nagkaroon ako ng ganyang rule sa sarili ko kasi nung bata ako, nakawala na ako at nakaiwan ako ng mga maliliit na gamit. Mga panyo, notebook, lapis, ballpen, tapos may time pa nung teenager ako nakaiwan ako ng wallet. Kasi nalapag ko yata habang may binibili ako at naiwan ko, hindi ko na maalala. At dahil sa mga nangyari ng mga ganyan, ginawa kong panata sa sarili ko na hindi maglapag ng gamit ko pag nasa labas ako ng bahay. At lagi na akong may dalang bag at doon ko nilalagay yung mga dala ko, cellphone, wallet, susi. At never ko ding nilalapag yung bag na yun. At gumagana sa akin yung strategy na ganyan kaya hindi ako nawawalan ng mga gamit basta-basta. Pero nung araw na yun, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at na-break ko yung sarili kong no lapag rule na yan. Marami kasi kaming pinuntahan nung araw na yun eh. Siguro dahil doon or siguro dahil sa bago lang talaga ako noon. Ganito kasi, nung bandang hapon, nung Biyernes na yun, pabalik na kami doon sa hotel at sumakay kami ng train. Gaya nung lagi namin ginagawa araw-araw nung nandun kami. Sumasakay kami ng train pa uwi. Papunta doon sa pupuntahan namin tsaka pa uwi. Pero for some reason, habang nasa biyahe, naisip kong ilagay yung backpack ko doon nga sa may overhead rack doon sa may train. Yung bag din na yun, doon ko din nilalagay yung ibang gamit ko. Tsaka pag may pinabili kami na maliliit lang, katas kasya doon sa bag na yun, nilalagay ko doon. At yung pinaka-importante, nandun yung mga passport namin pamilya. Pag umaalis kami, ako lagi may dala nun at doon ko nilalagay lahat. Tapos ginawa ko, since nakatayo naman ako, nilawit ko yung isang strap ng bag ng konti. Para habang nakatingin ako doon sa bintana ng train sa labas, nakikita ko din yung strap, 'di ba? Para sure na hindi ko makakalimutan. Pero sa totoo lang, wala naman talagang dahilan para ilapag ko yung bag na yun. Kasi ang laman lang naman noon nung time na yun is yung extra na jacket ko lang at yun nga, yung mga passport namin. So hindi naman mabigat yung backpack nung time na yun. Pero ewan ko ba? Hindi ko pa rin alam kung anong naisip ko kung bakit ko nilapag eh. Anyway, pagtapos ng ilang minuto, may tinanong sa akin yung misis ko. May coffee shop daw siya na gustong puntahan. Walking distance lang daw sa train station na bababaan namin. So sabi ko, sige, search natin. So kinuha ko yung cellphone ko at nag-open ako ng Google Maps. At nabisi na ako kakahanap nung way papunta dun sa coffee shop na sinasabi niya. Siyempre nagsi-cellphone ako, so nakayuko ako. Dumating na kami dun sa station na bababaan namin. Ayun, habang bumababa kami, nakayuko pa din ako. Tinitignan ko yung arrow nung Google Maps kung saan yung direksyon namin. At dahil malamig nun, naka-jacket ako na makapal, hindi ko naramdaman na wala pala yung backpack sa likod ko. So naglakad kami ng mga 15 minutes papunta ron sa coffee shop. Ang saya pa namin, nagpi-picture-picture pa ako eh. Hanggang sa nakarating na nga kami dun. Tapos, sikat pala na maliit na coffee shop yun, ang tawag is Hot Coffee. Ang specialty nila is gumagawa sila ng mga artwork sa ibabaw ng kape. Pwede ka magbigay sa kanila ng kahit anong picture at gagawin nila dun sa ibabaw ng kape mo gamit yung foam. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh, basta yung puti na foam. Ang gagaling ng mga artist dun. Hindi ata basta barista lang tawag sa mga yun kasi freehand yung ginagawa nila eh. Kahit portrait pwede. At pinagtripan nga ako ng misis tsaka yung anak ko eh. Pinagawa nila yung mukha ko eh. Yun yung pinagaya nila. Pero ang galing, kuwang-kuwa, nakakabilib. So kahit may kamahalan, sulit naman. Mahilig din ako mag-drawing eh, kaya na-appreciate ko yung mga yan. Ang gagaling. Tapos, pagkakuha namin ng coffee, bumalik na kami dun sa mga upuan namin. At doon ko na-realize na, teka muna, asan yung bag ko? Nagtingin ako sa paligid, akala ko natakpan lang ng winter jacket ko na malaki pero hindi eh, wala eh. Doon na, kinabahan na ako.
Tinanong ko yung asawa ko kung napansin niya ba yung backpack ko na suot ko bago kami pumasok sa coffee shop at hindi daw. Kasi pareho yung kulay ng bag ko tsaka yung jacket eh. Parehong black eh. So natuliro na yung utak ko noon na paranoid na ako. May lumabas pa dun sa coffee shop na ibang customer after namin pumasok. Naghinala pa ako eh. Tinry ko hanapin yung tao sa labas na pagbintangan ko pa. Pero wala talaga. Isip na ako ng isip. Tapos, putragis, tanga. Bigla ako naalala na ipatong ko nga pala dun sa overhead rack sa train. Yung backpack ko. Na dun lang naman nakalagay yung lahat ng passport namin. Sabi ko, shit, pinagpawisan na ako ng malamig. Nagtanong kami dun sa mga staff ng coffee shop. Kahit hirap kami magkaintindihan sa tulong ng Google Translate, nagkaintindihan naman kami. Sabi nila may lost and found daw dun sa isang station ng train at lahat ng items na naiiwan sa train sinusurrender daw dun. Tapos, nag-over pa silang makipag-usap para sa amin tatawagan daw. Ang babait ng mga staff na hapon dun sa coffee shop na yun. By the way, hindi sponsored to ah. Kasama lang talaga sila sa kwento na to. Okay naman sana kaso nahiya na kami kasi hindi naman nila trabaho yun eh. At hindi naman nila kasalanan na wala ko yung bag eh. Tsaka, hindi din ako mapapakali na wala akong gagawin at maghihintay lang ako doon ng resulta ng tawag nila. Kaya nag-decide na ako. Sabi ko sa misis ko, babalik ako doon sa train station at itatry ko kung pwedeng mapahanap agad. Sabi ko sa kanya, bumalik na lang sila nung ano ko doon sa hotel at hintayin na lang ako doon. At in the meantime, sabi ko, mag-search na siya kung paano yung proseso sa mga nawawalan ng passport sa Japan at kung magkano yung aabutin pag nag-rebook kami ng flight. At kung sakali, isang gabi pa uli doon sa hotel para kung ano man, worst case scenario is may idea na kami kung magkano gastusin namin dahil sa katangahan ko. So ayun, binigay ko na yung keycard sa misis ko, umalis na ako, naglakad ako ng patakbo pabalik doon sa Asakusa train station kung saan kami bumaba. Tapos agad-agad kinausap ko yung unang staff na nakita ko doon sa booth nila. Siyempre Google Translate ang gamit namin pareho so ang tagal ng usapan namin. Medyo bata pa yung nakausap ko, siguro mga 20s lang yun. Nakita ko nag-try naman siya, may tinawagan siya. Pero ang ending ganun din, after daw magsara ng train nung araw na yun, yung lost and found items kukolektahin daw, kaso bukas pa malalaman kasi nga hindi daw nila ma-check yung train habang nag-ooperate pa. Na understandable naman. Pero lalong lumagkit yung pawis ko nung narinig ko yun, bad trip talaga. Tapos nag-message ako sa misis ko, sabi niya nakausap niya daw yung friend niya na taga-Japan. Kailangan daw namin mag-apply ng travel document na tinatawag para makauwi. Kaso sarado yung Philippine Embassy nung weekends pero may emergency number daw na baka nang matawagan namin pero hindi sure. Tapos nag-search din daw siya sa Google, may application form daw, kailangan ng police report, affidavit of loss, kailangan ng proof of identity, papapicture pa kami at kailangan pakita pa namin yung return flight namin na nakabook na. At may bayad din daw yung buong proseso na yun. Tapos nakapag-search din siya ng mga flights kung re-rebook. Mga flight nun, mga aabot daw ng mga 40 to 50K para sa aming lahat. Tapos yung hotel, nung time na yun is around mga 5 to 8K per night. Depende pa sa availability. Kaya sobrang hassle talaga. At hindi naman kami umalis ng saktuhan lang yung budget nung time na yun. May bubunutin naman kami kung sakali. Kaso ang sakit pa din eh. Okay lang sana kung emergency talaga. Kaso katangahan ko lang eh. Kaya sama sa pakiramdam maglabas ng ganung pera. At nalaman ko lahat yan mag-aalas 6 na ng gabi. So feeling ko hopeless na makita ko yung bag nung araw na yun. Again, biyernes pa yun. So ang daming taong lumalabas ng train sa station. Medyo nawala na ako ng gana. Medyo pagod na rin ako kakaisip. Stressed out pa kami kakalakad nung araw na yun. Umupo muna ako sandali sa station para makahinga ng konti. Tapos may naisip ako. Kung walang kumuha ng bag ko, nandun pa din yun sa isa sa mga train. Kaso hindi ko alam kung anong train. Pare-pareho din yung itsura ng mga train. Pero yung station kasi na yun, malapit sa hotel namin. Last station na yun sa linya na yun. Ito yun ang tawag dyan, Asakusa Station. Medyo kabisado ko na ng konti kasi isang linggo na kami mahigit na nandun nung nangyari to eh. Ganito kasi yung train nila. Yan yung mga linya ng train sa Metro Tokyo. Nakakalula tignan, no? Nalito rin ako dyan eh. Tapos naligaw pa nga kami nung unang train namin eh. Pero anyway, andito kami sa Asakusa. Nung araw na yun, galing kami sa Ueno Zoo, yung may panda. Nagpa-picture kami doon. So dito kami galing yan sa Ueno Station. Diyan kami sumakay. Tapos color-coded yan. So yung orange, yan yung Ginza Line ang tawag dyan. Yan yung mga linya, color-coded. So yung Asakusa, dead end na yan. Diyan na bumababa lahat ng tao. Tapos diyan sumasakay yung mga papunta ng kabilang direksyon. Para siyang North Avenue or Taft sa MRT natin. Dulo na siya. Napansin ko, yung train dyan tumitigil tapos yung operator lumilipat doon sa kabilang side tapos bumabalik na ulit sa kabilang direksyon. Pero yung dalawang linya na yan, ginagamit nila pareho para magbaba at saka magsakay ng pasahero, napansin ko. So, may train na nagbababa dito sa side na to, may train na nagbababa doon sa kabila. Alternate.
at may pang-merge sila ng relays doon bago dumating sa station. Kaya nakakalipat-lipat yung train. Tapos napansin ko around mga every 3 minutes may bagong train na dumadating at nagbababa at nagsasakay ng pasahero. Kaso yun nga, magkabilang side yun, alternate. So, nung inisip ko, since dulong station na yung Asakusa sa Ginza Line, lahat ng train nila dun papara. At kung walang kumuha ng bag ko, nandun pa din yun sa isa sa mga train na tumitigil dun sigurado. Kaso, kailangan kong makalipat every 3 minutes sa magkabilang side ng train station para masilip ko lahat ng train na papara. At syempre, hindi ko masusuyod yung buong train kasi mga 40 to 50 seconds lang tumitigil kada train Tapos aalis na ulit At hindi ko rin maalala yung eksaktong pwesto ng bagun kung saan ko naiwan yung bag. Pero ang natatandaan ko, bandang gitna yun. Kasi nung bumaba kami, naalala ko yung hagdan na inakyatan namin, dun banda yun So naisip ko, pwede akong pumasok agad pagbukas ng pinto ng train, kakapalan ko na yung mukha ko kahit maraming taong palabas, sisingit na ako. At tapos sisilipin ko na mabilis yung gitnang bagon, banda dun. Yun nga, sa naaalala ko kung saan ko naiwan yung bag. Tapos dapat makalabas ulit ako bago magsara yung train. So makikipagpatintero ako dun sa mga taong palabas at papasok ng train during rush hour. At ang pinakamahirap na part is kailangan kong makalipat sa kabilang side bago dumating yung susunod na train. So bago mag 3 minutes, dapat nasa kabilang side na ako ulit. Ang problema, bago ka makalipat sa kabila, lalakad ka at tapos aakyat at bababa ka ng hagdan. Tapos kailangan kong gawin yun every 3 minutes. Kasi ganun kabilis dumating yung train nila Pwede naman akong bumalik sa hotel tapos asikasuhin ko na lang kinabukasan. Kaso naiinis ako sa sarili ko Tapos may lakad din kami kinabukasan. Ang plano namin noon, pupuntahan namin yung friend ng misis ko sa Japan kung saan siya nakatira. Tapos gagala kami doon sa area nila. So masasayang yung mga natitirang araw ng bakasyon namin Tapos syempre, asikasuhin pa namin yung passport. Masasayang yung natitirang 2 araw namin doon. So nangihinayang ako. So nagdesisyon ako na wala na, kailangan ko na talagang subukan to. Sabi ko sa sarili ko, try ko lang tapos pag napagod na ako, uwi na ako doon sa hotel. So yun na. So, pagbukas ng unang train, naka-excuse lang ako. Sabi ko, excuse me. Tapos pasok na ako. Inikot ko agad yung mata ko doon sa area na naalala ko. Pag wala, labas ako agad. Tapos, lakad ng mabilis, paakyat, pababa ng hagdan. Tapos, hihintayin ko yung susunod na train. Tapos, ganun ulit. Silip ng mabilis sa loob ng train. Pag wala, baba, takbo, lipat sa kapila. Actually, doon ko na-witness kung gaano ka on time yung mga train ng mga Hapon. Nakakabilib, pero nung time na yun, nakakainis Ibang klase Tsaka hindi nagbababad yung train doon sa station. Napaka-efficient talaga. Parang mga robot gumalaw yung mga tao doon. Parang dinumero Pero focus pa din ako sa mission ko. Naisip ko nga, hindi kaya ako sitahin ng security, paikot-ikot ako dito sa train station. Pero wala namang sumita sa akin. Siguro tinimbre ako nung nakausap ko doon sa mga katrabaho niya. Sabi niya siguro yan yung Pinoy na nakaiwan ng bag. Bayaan niyo yan. Anyway, eto na nga. Alam ko mahirap paniwalaan tong part na to. Kahit ako hindi ako makapaniwala hanggang ngayon Tinignan ko yung relo ko, mag-aalas 7 na, mag-iisang oras na ako naggaganon. Sabi ko sa sarili ko, okay na, natry ko na naman na hindi talaga meant to be. Sabi ko, last train na. Sabi ko, after noon, iiwan ko na lang yung contact number ko dun sa mga staff at sana makuha namin kinabukasan yung bag. Pero alam nyo na siguro kung saan to papunta. Eto, walang halong biro. Yung pinaka-last train na sabi ko, after nito, uwi na ako pag wala. Pagpasok ko, boom! Ayun! Nandun yung bag, pati yung strap, nakalawit pa din. Same position nung naiwan ko. Grabe yung tuwa ko Sobrang excited ko, nahalikan ko yung bag Nawirdohan sa akin yung mga nakakitang foreigner sa akin Pero sabi siguro, may tililing yun. Pero wala akong pakialam. Para akong binuhusan ng malamig na tubig After ko makita yung bag, doon ko naramdaman yung pagod, tsaka yung sakit ng paa ko. Grabe yan. Anyway, bumalik na ako doon sa hotel. Pinrank ko pa yung anak ko tsaka misis ko. Pumasok ako saglit na wala yung bag, tapos maya-maya pinakita ko sa kanila. Gulat na gulat sila sa kwento ko Wala lang. Yun lang. So, anong moral lesson dito? Well, number 1, huwag kayong tanga. Maraming problema ang may iwasan sa buhay pag hindi ka tanga. Totoo yan. Maniwala ka sa akin. Number 2, nalaman ko after nitong nangyari sa akin, hindi naman pala dapat kailangan dalhin yung passport palagi pag nasa ibang bansa ka. Depende daw sa bansa. Pero sa Japan, tama lang daw nadala ko kasi pwede ka daw matanong ng pulis minsan. Pero ako, mas gusto ko pa rin nadala-dala ko para security lang. Yun nga lang, siguraduhin mong secure para, again, huwag kang tanga. at number 3, mababa pala talaga yung kaso ng theft or yung pagnanakaw sa Japan. Nakausap ko yung kilala naming Pinoy na nakatira doon, nakwento ko to at may istorya din sila na nakaiwan sila ng gamit sa mga 7-Eleven. Yung isa may bag pa na may lamang pera at mababalikan mo daw talaga as is.
Pero balita ko, nung mga nakaraang taon daw, tumataas din yung bilang ng mga kaso ng pagnanakaw sa Japan, lalo na sa mga busy na tourist spot. Pero sa kabuuan, mas mababa pa rin yung mga ganyang kaso. May nakita nga akong safety index pang number 10 yung Japan sa pinaka-safe na lugar. Tapos, ayun, tayong Philippines, nasa pang 100 or 120 yung ranking natin. Partida, mas dihamak na mas marami ang nare-report na kaso ng pagnanakaw sa Japan kumpara sa atin. Marami kasi sa atin dito hindi na nag-aabalang mag-report sa pulis Anyway, yun lang. Salamat sa panonood. Love kita. Huwag ka nang ulit lalayo sa akin, ha?